Isang Pinay ang dawit ngayon kaugnay sa kaso ng OFW na pinatay sa Kuwait dahil sa di umano'y pagtago nito sa krimen na nangyari sa 35 years old OFW kasambahay sa Kuwait na kinilalang si Daphne na kalaban na may isang anak na taga Dansulion, Cagayan de Oro sa Mindanao. Ito ang latest update ngayon sa isang Pinay OFW na agnas na ng matagpuan ng mga kapulisan sa gitnang silangan sa probinsya ng Jahara sa bansang Kuwait. Sa mga hindi pa nakakaalam, siya ang OFW na nag-viral kamakailan sa social media dahil sa kalunos-lunos na ginawa sa kanya. Pinatay ito at ibinaon sa lupa sa hardin sa bakod ng bahay ng kanyang amo sa Kuwait. Na ngayon patuloy nang inaalam ng pamahalaan kung ano ba ang totoong nangyari dito sa ating kababayan. Sa salaysay ni DMW Secretary Attorney Hans Leo Kakdak sa Rafi Tulfo in Action, ang nasabi umanong bahay na may hardin kung saan binaon ng OFW, pagmamayari umano ng nakakabatang kapatid na siyang nagsumbong sa mga kapulisan na pinatay ng kanyang nakakatandang kapatid ang kanilang Pilipinang kasambahay at ibinaon sa lupa. Sa bakod sa hardin ng kanilang bahay 2 buwan na ang nakakaraan at hindi sana natin ito malalaman na patay na si kabayan kung hindi pa nakonsensya ang nakakabatang kapatid na umano'y may asawa rin daw na Pilipina na dawit ngayon sa kaso kaugnay sa pagkamatay nitong ating kabayan dahil sa di umano'y pananahimik at pagtago di umano ng krimen. Narito ang buong detalye. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Yung kapatid na bata na nagsumbong sa kapulisan, meron siyang asawa na sa pagkaalam natin ay Pilipina at iniimbestigahan din po siya sa tinatawag na concealment o pagtago ng krimen dahil ang sinasabi 2 buwan daw na mula nung pinaslang si Daphne. May posibilidad rin siguro mga kababayan na kaya siguro hindi nagsalita itong Pinay dahil baka hindi niya alam ang nangyari at baka inilihim rin sa kanya o isinekreto ng kanyang asawa. Pero ang nakapagtataka dito, di man lang nito nagawang mag-report sa kapulisan na nawawala ang kanyang kababayan. Ni hindi mo lang siya nag-report sa pamilya na si Daphne ay bigla na lang nawala. Kaya ito ngayon ang malaking katanungan. Kaya't mapapaisip ka rin talaga na baka o posible kayang may kinalaman siya sa pagkamatay nitong ating kababayan. Kaya ito ang antabayanan natin kung sino itong Pinay na ito at kung ano ba talaga ang dahilan ng kanyang pananahimik. Lalo pa ngayon na napag-alaman ni Senator Rafi Tulfo na ang hardin kung saan nahukay ang bangkay ni Daphne ay pagmamayari umano ng nakakabatang kapatid na umano'y asawa nitong ating kababayan. Garden na kung saan natagpuan yung bangkay na sino may-ari noon? Ang may-ari po ay yung nakababatang kapatid sa pagkakaalam namin, Sen, na nakatira din doon yung nakakatandang kapatid. So posible rin po, Sen, na pati yung nakakatandang kapatid ay may-ari rin ho ng bahay. Hindi po malinaw, Sen, kung siya ay employer kasi magkaiba yung pangalan nung employer, last employer on record ni Daphne noong mga bandang Oktubre. Report siya as having terminated their employment, having absconded sa Kuwaiti authorities. Si Daphne po ay 5 years nang ang OFW sa Kuwait. Pero yung huli niyang employer ang nag-report na nag-abscond siya at yung pangalan ng huling employer na yon ay hindi kaparehas ng pangalan ng salarin. Sa akin, stop muna siguro yung deployment sa Kuwait. Yung mga luma, they stay put. And then, subject to pag-review po, siguro ng gobyerno natin, ng gobyerno nila. And then, meron nga po sana tayo mga procedure na put in place. Halimbawa, tulad ng sinasuggest ko noon pa. Kasi yung ating mga OFWs, pag pupunta po sa ibang bansa, well-screened po sila. Po, Sen. Yes po, Sen. Sasagawa po natin yan. Kung ikaw ang tatanungin kabayan bilang isang OFW, pabor ka ba sa suwestyon ni Senator Rafi Tulfo na itigil na ang pagpapadala ng mga OFW kasambahay sa Kuwait? Pakicomment ang iyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.